Anong sabi mo? Isang hamak na basurero lamang ako? Ang kapal ng mukha mong lalaki ka? Sunod-sunod na suntok at sipa ang pinakawalan ni Frank para kay Kapitan Don at wala na siyang pakialam kung madadamay pa si Lourdes. Nagpakahirap ako sa Saudi. Tapos ito lang igagantin yung dalawa sa akin? Oo, alam ko na. Matagal na. Alam ko nang niloloko niyo na ako noon pa. Pero hindi ako naniwala. Kahit lalong-klaro naman sa mga larawang nakarating sa akin. Mga manluloko kayo. Manluloko ka, Lourdes. Tama na, Frank. Tama na. Hindi mo rin ako masisisi. Nalulungkot rin ako dito. Iniwanan mo pa ako na may bata sa sinapupunan ko. Kahit pa. Hindi yun rason para magloko ka, Lourdes. Hindi ako nagpakahirap doon para lulukohin mo rito. Tama na, Frank. Tigilan mo na to. Ngayong alam mo ng totoo at nakikita mo na kami ng harap-harapan. Sana naman, ibigay mo na lang si Lourdes sa akin. Masayang relasyon ni na Frank at ang kanyang asawang si Lourdes nung hindi pa naglukong isa sa kanila. Nasa kolehiyo pa lamang sila ay alam na ni Frank na si Lourdes ng babaeng magiging asawa niya. Maganda, matangkad at maputi si Lourdes kahit galing ito sa mahirap na pamilya. Samantalang mayaman naman ang pamilya ni Frank. Nung una ay pilit pang pinaghihiwalay ang dalawa. Ngunit ganun pa man, hindi naging hadlang kay Frank at Lourdes ang nais ng kanilang pamilya. Nagpakasal pa rin sila sa simbahan at agad ring bumukod malayo sa kanilang pamilya. Isang taon pa lamang nagsasama ang dalawa, nagdesisyon na si Frank na mang ibang bansa upang matustusan ang kanilang pangangailangan. Wala pa silang anak ngunit ramdam na nilang hirap sa buhay, lalo at hindi sila humihingi ng tulong sa kanilang mga magulang. Huwag kang mag-alala dito, mahal. Dahil gagawin ko ang lahat sa Saudi, maibigay lamang ang lahat ng gusto mo. At kailangan mo dito sa Pinas. Ilang buwan na lamang aalis na ako. Sana pagbalik ko narito ka pa rin sa pamamahay ko. Dahil hindi ko kakayanin sa oras na umuwi ako rito eh. Wala ka na. Ano bang klaseng pag-iisip yan, mahal? Hindi naman ako mawawala rito. Dahil narito ang buhay ko. Tsaka alam ko namang babalikan mo ako eh. Kahit anong mangyari. Ang akin lang, sana mag-iingat ka palagi sa ibang bansa. Lalo pa't pagbabasura pa naman ang trabaho mo doon. Baka magkasakit ka nang wala sa oras dahil sa mga basura. Huwag mo lang isipin yan, mahal ko. Dahil kahit anong klaseng trabaho basta't marangal, papasukin ko. Para naman to sa'yo, mahal eh, at gusto ko, pagbalik ko, sana magkaanak na tayong dalawa. Okay, mahal. Basta't mag-iingat ka dun ha. Maghihintay ako rito. Pumayag na rin naman si Lourdes kahit nagdadalawang isip siya dahil pagbabasurang papasuking trabaho ng kanyang asawa sa ibang bansa. Mahal, sa oras na may trabaho ka ng iba nang makikita rin sa Saudi, huwag kang magdadalawang isip na umalis sa pagiging basurero ha. Hindi naman sa minamalit ko ang magiging trabaho mo ron pero kasi nagtapos ka rito ng college. Tapos isa ka lamang hamak na basurero doon? Huwag kang mag-alala, mahal. Dahil hindi ko naman kinakayang pagiging basurero ko doon eh. Dahil mas malaking sweldo ng pagiging basurero kaysa sa opisina. Kabaligtaran dito sa atin sa Pinas. Kaya huwag mo na akong alalahanin. Hayaan mo. At hindi na ako magbabasura sa oras na matapos ko ang kontrata ko. Uuwi ako dito at magtatayo tayo ng sariling negosyo. Sabi mo yan ha? Mahal kita, Frank. Sana hindi ka makahanap ng iba doon sa Saudi. Tawagan mo ako palagi tuwing namimiss mo ako. Mas mahal kita, Lourdes. Kaya nga ako pupunta na ibang bansa para sa'yo. Dahil mahal na mahal kita. Ikaw ang iniisip ko dito eh. Baka makahanap ka ng ibang lalaki dahil malayo ako at magbabasura pa. Pero syempre, may tiwala ako sa'yo. Kaya alam kong hindi mo gagawin yan. Hindi ba, mahal? Oo naman no. Malaking mawawala sa akin sa oras na magloko ako rito. Napangiti na lamang si Frank at hinalikan ng malalim ang kanyang misis. Naramdam ni Frank ang pangungulila kahit kasama pa niyang babae. Pero handa siyang tiisin ang kanyang nararamdaman alang-alang sa kanilang dalawa
at sa magiging anak nila. Mabilis ang paglipas ng buwan. Lumipad si Frank papuntang Saudi sakay ng eroplano. Mangyak-ngiyak pa ang kanyang asawang si Lourdes, kaya hindi niya na ito nilingon pa sa takot na baka kuso siyang umatras sa oras na makita niyang nalulungkot nitong mukha. Bit-bit ang mga pangarap ay pinikit na lamang ni Frank ang dalawang mata hanggang sa marating na niya ang Saudi. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ng lalaki at tipid ng ngiti nang marating na niya ang apartment kung saan siya titira ng 2 taon. Nagpapahinga lamang si Frank at hinintay ng iba pa niyang mga kasamahan sa pagbabasura. Samantalang si Lourdes naman sa Pilipinas ay nakaramdam ng sobrang lungkot ang mag-isa na muli sa kanilang bahay ni Frank. Sanay si Lourdes na mag-isa nung dalaga pa lamang siya. Ngunit nang makilala niya si Frank, nagbago ang lahat dahil maalaga ang lalaki at halos hindi sila mapaghiwalay, lalo na nung ikinasal na sila. Umiiyak lamang si Lourdes sa loob ng kanilang kwarto hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, maagang lumabas ang bahay si Lourdes upang maglakad-lakad nang makita niya ang kanilang kapitan na kaedad lamang niya, si Cap Don. Magandang umaga, Lourdes. Maaga ka atang nagmumuli-muli ngayon ah. Balita ko'y nag-abroad na raw si Frank. Ay, ikaw pala, Cap. Oo. Umalis na po siya papuntang Saudi. Nalulungkot nga ako sa loob ng bahay namin eh. Kaya maaga akong lumabas. Naku, wag mong hayaang malugmok ka ng kalungkutan dito sa inyong bahay. Mag-enjoy ka na lang habang naghihintay sa padala ng asawa mo. Ikaw talaga, Cap. Madali mo lamang yung sabihin dahil may ginagawa ka sa araw-araw. Tsaka binata ka rin. Kaya okay lang na magliwaliw ka anumang oras. Pero salamat sa suggestion mo, ha, Cap. At least may nakakausap ako ngayon. No problem, Lourdes. Gusto mo bang sumama sa amin mamaya? Lalabas kami ng iba nating kapitbahay. Baka lang naman gusto mo rin mag-enjoy para hindi ka na magmukmuk dyan sa loob ng bahay yung dalawa ni Frank. Naku, magpapaalam na muna ako sa asawa ko, Kap, ha? Kakaalis lamang niya tapos mag-e-enjoy na agad ako dito. Baka kasi anong isipin nun. Lalo pat alam kong nalulungkot rin yun ngayon doon. Ikaw ang bahala, Lourdes. Tatawagin ka na lang namin mamaya kapag ready na kami. Iwan na muna kita ha, at papasok ba ako sa barangay. Tuluyan ang iniwan ni Kapitan si Lourdes at napatingin na lamang siya sa likuran nito. Napangiti pa ng tipiling babae na natutuwa siya sa kanilang kapitan dahil sa imbitasyon nito sa kanya. Ngunit, agad ring nawala ang kanyang ngiti nang maisip ang asawang si Frank sa ibang bansa. Bumalik na sa loob si Lourdes at naglinis na lamang ng buong bahay para lang malibang siya. Agad rin siyang nakatulog matapos ang ginagawa at nagising na lamang nang marinig ang tawag ng kanilang kapitan sa labas ng kanyang bahay. Lourdes, 10:00 na ng gabi. Kumain ka na ba? Kap Don, kayo pala. Nakatulog ako pagkatapos kong maglinis eh. Ay hindi pa po ako nakakakain. Abay, tamang-tama. At hindi rin kami kumakain. Gusto mong sumama? Naghihintay ang mga kasama ko sa labas. Naisip mo na baka gusto mo rin kumain sa labas? Kasi hindi pa tumatawag si Frank. Baka magalit yung kapag di ako nagpapaalam. Ihahatid ka na lang namin agad pagkatapos kumain. May inuman din mamaya pero kung gusto mo nang umuwi, ihahatid ka na lang namin. Tara na, sumama ka na. Pumayag na lamang si Lourdes sa imbitasyon ng kanyang kapitan. Kilala naman niyang lalaki at kilala rin ito ni Frank. Alam ni Lourdes na maiintindihan siya ng kanyang asawa sa oras na malaman itong sumama siya sa grupo ng kanilang kapitan. Natutuwa pang babae nang makitang iba pa nilang kasama dahil mga kapitbahay lang niya ito at kaedad rin niya ang iba dito. Pansamantalang nakalimutan ni Lourdes ang lungkot na nararamdaman dahil kasama niyang mga ito. Hindi tuloy niya napansin ang oras at mag-uumaga nang umuwi sa bahay. Nagulat pa siyang makita ang sunod-sunod na tawag ni Frank sa ibang bansa dahil iniwan lang niya sa bahay ang kanyang cellphone. Agad niyang tinawagan ng asawa pero hindi ito sumasagot sa kabilang linya. Inisip na lamang ni Lourdes na nasa trabaho ni si Frank kaya agad siyang nagpahinga. Sa Saudi naman ay halos maligo ni si Frank sa sariling pawis dahil sa sobrang hirap
baho at bigat ng kanyang trabaho. Naninibago pa si Frank dahil puspusan ng trabaho sa ibang bansa at halos wala ng oras na magpahinga. Ganun pa man, isang malawak na ngiti pa rin ang pinapakita ni Frank sa kanyang mga kasamahan dahil ayaw niyang isipin ng mga ito na nahihirapan siya. Gabi na nang makauwi si Frank at napangiti pa siya nang makitang ilang tawag ng kanyang asawang si Lourdes. Agad siyang naligot kumain bago tinawagan muli ang asawa. "Frank, mahal! Kamusta ka dyan? Sorry, ngayon lang ako sumagot ha." Lourdes, mahal ko. Eto, medyo okay na dahil naririnig ko ng boses mo. Hindi ko rin nasagot ang tawag mo dahil nasa trabaho na ako eh. Ikaw ba dyan? Anong pinagkakabalahan mo? Sinama ako kahapon ni na kapitan sa labas. Nilibre na lang ako ng hapunan at konting inuman. Pasensya ka na mahal at hindi ako nagpaalam sa'yo. Sumama lang talaga ako sa kanila para hindi malungkot ito sa bahay eh. Okay lang mahal ko. Mas mabuti nga yan para may makausap kang ibang tao eh. Sana binuntis na lang kita agad no? Para may pagkakabalahan ka riyan. Ikaw talaga Frank. Mas mainam rin na hindi ako nabuntis no? Lalo pat wala ka rito. Just kidding love. Okay lang sa akin kung saan ang gala mo. As long as you're happy mahal ko. Thank you Frank. Miss na kita sobra. I miss you more mahal ko. Kapit ka lang ha. At matatapos ko rin kontrata ko dito. Binaba na ni Frank ang tawag upang makapagpahinga na siya. Napangiti naman siya ng malamang nag-e-enjoy ang kanyang asawa kahit malayo siya. Pinikit na lamang ni Frank ang dalawang mata at iniisip na kasama at katabi lamang niya si Lourdes hanggang sa makatulog siya. Ang hindi alam ni Frank ay sumama na naman si Lourdes kay Kapitan Dun. Kasama ang iba pa nilang kasamahang kumain at uminom ng alak sa labas sa sumunod na gabi. Masayang masaya si Lourdes sa para bang bumalik siya sa pagkadalaga kasama ang kanyang mga kapitbahay na naging matalik niya ng kaibigan. Makalipas ang isang buwan, agad pinadala ni Frank kay Lourdes ang lahat ng kanyang sahod sa trabaho. Tuwang-tuwa naman si Lourdes nang makahawak ng malaking halagang pera galing sa kanyang asawa. "Thank you, mahal. Sobra-sobra naman tong binigay mo sa akin. Baka wala ka nang gagamitin dyan, ha?" Anything for you, my lovely wife. Tsaka, masaya na akong malaman na masaya ka, mahal ko. Bumili ka ng kahit anong gusto mo dyan sa Pinas, ha? Huwag mo na akong alalahanin. Libre na ng pagkain ko dito, eh. Ikaw nga tong inaalala ko, eh. Baka nalulungkot ka na dyan. Nako, okay lang ako rito, mahal. O siya, ibababa ko ng tawag, ha? At magmumall pa ako. Marami akong naisip na bilhin ngayon, eh. Okay. Papasok na rin ako sa trabaho para makapag-overtime pa ako mamaya. Ingat ka dyan, mahal ko. Mag-ingat ka rin dyan. Enjoy ka, okay? Okay, mahal. Bye. Agad binaba ni Lourdes ang tawag at nagmamadaling maligo. Marami siyang naisip para sa perang pinadala ng kanyang asawa at balik ang bilhin ng lahat ng nasa isip niya. Matapos magpaganda, agad niyang tinawagan si Kap doon dahil magpapasama siya dito sa mall. "Kap, busy ka ba ngayon?" Ikaw talaga, Lourdes. Linggo ngayon. Kaya walang pasok sa barangay. Tsaka, doon na lang ang itawag mo sa akin, pwede? Para ka namang others dyan eh. Halos gabi-gabi naman tayong magkasama. Ang drama mo talaga. O siya, doon na lang itawag ko sa'yo ha. Kung hindi ka busy, gusto ko sanang magpasama sa'yo sa mall. O sige pa. May bibilhin ka ba doon? O gusto mo lang talagang maglakwatsa? Pinadalhan ako ng asawa ko, no? Kaya bibilhin ko lahat ng gusto ko. Naks naman. Perks ba yun ng pagiging married but no child? Tumawa na lamang si Lourdes dahil sa sinabi ng kapitan. Naisip niya nga, tama nga naman ang lalaki. Dahil kung mainak siyang kasama ngayon, ay tiyak na para sa batang perang natanggap niya galing kay Frank. Pumayag na si Kapitan Don na samahan si Lourdes sa pagmamall at ilang saglit pa, ay sakay na si Lourdes ng sasakyan ng kapitan. Habang nag-e-enjoy ang dalawa, hindi naman maiwasan ng ilan nilang kapitbahay na magtaas kilay tuwing nakikita nila si Lourdes na nagsasaya kasama si kapitan at ang grupo nito. Sus, nag-e-enjoy ang babae rito. Samantalang yung asawa niya sa ibang bansa amoy basura. Huy talaga, Mare. Basurerong asawa niya sa Saudi?
Bakit naman eh? Ay college graduate yun dito sa Pinas ah. Tapos mayaman pang pamilya nun rito. Wala eh. In love sa babaeng paganda lang ang alam. Tingnan mo yun oh. May asawang basurero. Pero sakay naman sa sasakyan ng kapitan natin. Naku talaga. Tumahimik na lang tayo at hayaan ang mag-asawang yan. Pustahan tayo, Mare. Di magtatagal. Iiwan ng babae yun ng basurero niyang asawa. Tapos sasama sa kapitan natin. Naku, kulong pa ang aabutin niya, Mare. Nakakatakot kaya yun. Yan ang sinasabi na enjoy now, kulong later. Sabay na nagtawanan ng magkapitbahay at marami pa silang sinasabi tungkol sa mag-asawa. Habang nag-e-enjoy si Lourdes kasama ang kanilang kapitan, nilalagnat naman si Frank at mag-isang inaalagaan ang kanyang sarili. Sana narito ka, mahal. Ay mag-aalaga sana sa akin. Ang sakit-sakit ang mga kasukusuan ko. Pero kaya ko to. Para kay Lourdes at sa magiging anak ko. Ganun pa man, hindi pa rin pinalam ni Frank sa kanyang asawa nagkasakit siya at patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Habang si Lourdes naman ay masayang umaalis sa kanyang bahay kasama ang kanyang mga kaibigan. Kadalasan ay si Lourdes na rin ang nalilibre sa kanilang inumin at walang pakaalam kung maubos ang padala ng kanyang asawa. Ilang buwan pa ang lumipas, marami na nakakapansin kay Lourdes na halos inuumagan ito sa uwi sakay ng sasakyan ni Kapitan Don. Wala naman siyang pakialam sa kanyang naririnig at tuloy lang sa kanyang mga lakwatsa. Ang hindi niya alam ay pasimple pala silang kinuha ng litrato ng ilan niyang kapitbahay at pinapadala ito kay Frank sa ibang bansa. Nasa kama si Frank nung nakita niyang sunod-sunod at chat messages ng kanyang kapitbahay at sunod-sunod rin ang dating ng mga lalawan na kuha mismo dito. Anong mga to? Bakit halos mukha ni Lourdes at ni Kapitan Don? Anong ibig sabihin ng mga larawang to? Isa-isang tiningnan ni Frank ang mga larawan at nung una, napapangiti pa siya dahil kitang-kita niyang matatamis ang ngiti ng kanyang asawa sa larawan. Napapansin ni Frank na halos bago ang lahat ng gamit ni Lourdes, mula sa damit hanggang sa sapatos at burluloy nito sa katawan. Paiba-iba rin ang bag na bitbit ng babae, hanggang sa napansin ni Frank ang kakaibang titig ng kanilang kapitan sa kanyang asawa. Tila nangungusap ang mga mata ng kapitan at masaya namang nakikipag-usap ang kanyang asawa sa lalaki. Parang magkasintahan kung titingnan ng dalawa sa litrato. Biglang nawala ang ngiti ni Frank at biglang nakaramdam ng selos. Agad niyang tinawagan ng kanyang asawang si Lourdes at maya-maya pa, sumagot rin ito sa kabilang linya. Frank, napatawag ka? Ay, mahal. Wala lang. Namimiss lang kita. Bakit, mahal? Bawal na ba akong tumawag sa'yo? Hindi naman, mahal. Pero akala ko nasa trabaho ka. Nagpapahinga pa ako, mahal eh. Anong plano mo ngayon? Baka gagala ulit, mahal. Napapadal sa ata ang gala mo ngayon, mahal. Mukhang wala ka ng pahinga. Naku, mahal. Okay lang ako. Hindi naman ako napapagod eh. Dahil sundo naman ako ni Kapitan. Kita ko nga. Ha? Paano mo nalaman, hon? Ha? Di ba sinabi mo na sa akin dati pa na si Kapitan ang kasama mong lakwatsa? Oo, mahal. Kasama rin namin ang grupo. Papayagan mo naman ako, di ba? Oo naman. Alam ko naman na alam mo kung hanggang saan ka lang dapat. Hindi ba, mahal ko? Yes, sir. As long as nag-i-enjoy ako dito, ay okay lang naman sa'yo. Huminga na lamang ng malalim si Frank at binaba na ang tawag. Itinago o nilagay na lamang niya sa archive ang mensahe ng kanyang kapitbahay. Ayaw niyang makita ang mga larawan, ngunit ayaw rin naman itong burahin. Pagod lang itong nararamdaman ko. Bukas ay mawawala rin to. Para sa pangarap, tuloy lang. Laban lang. Tinapik-tapik pa ni Frank ang kanyang balikat at agad bumalik sa trabaho. Sa kabilang banda naman ay si Lourdes na tahimik at seryosong nag-iisip. Pakiramdam niya may gusto pang sabihin si Frank sa kanya, pero pinili lamang nitong tumahimik. Wala naman sigurong problema ang asawa ko dun, no? Baka uuwi yun dito agad-agad tapos hindi ko pa nabibiling lahat ng gusto ko. Naputo lamang pang-iisip ni Lourdes nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang bahay
at pumasok roon ang kanilang kapitan na si Don. Good evening, beautiful. You ready? Nax, feel at home ka ha? Hintayin mo na lang ako dyan at magbibihis lamang ako. Bilisan mo at hinihintay na nila tayo sa bar. Opo, kapitan. Muli, masaya si Lourdes na sumama sa grupo ng kanilang kapitan at nagkakayayaan pa silang magsayaw pagkatapos silang mag-inuman. Wala pa rin kaalam-alam si Frank na halos inuubos ng kanyang asawang perang pinapadala niya sa barkada nito. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ni Frank kay Lourdes hanggang sa sumapit ang 1 taon niya sa Saudi. Nag-uusap ang mag-asawa isang araw at bigla na lamang nilang napag-usapan ang tungkol sa pag-iipon. Frank, mahal, uuwi ka na ba next year? Oo, mahal. Excited na nga ako at makakasama na kitang muli. Ganun ba, mahal? Pero paano yan? Wala pa tayong ipon. Wala ka bang naitabi sa sahod ko ng 1 taon, mahal? Wala, mahal eh. Marami kasi akong gamit na binili. Tapos alam mo namang mahal ang bilihin dito sa Pinas. Swerte na lang kung aabot ng 3 araw ang 1,000. Ganun ba, mahal ko? Hayaan mo. At mag-iipon din ako dito para may pera ako pag-uwi sa susunod na taon. Ibig mong sabihin, bababa ang allotment ko rito sa Pinas? 40% lang naman ang mawawala sa'yo, mahal. Dahil itatabi ko rito. Ay naku, mahal, wag na. Ako na lamang magtatabi rito. Update na lamang kita sa magiging ipon ko. Parehas lang naman yun, di ba? Tsaka, alam mo naman na kailangan ko ng pera para sa mga gusto ko. Okay, mahal. Walang problema sa akin. Basta't bilhin mo lang mga bagay na kailangan mo dyan sa bahay, ha? At syempre, sa sarili mo. Thanks, mahal ko. O siya, ibababa ko ng tawag, ha? Magpapasalon pa ako. Teka, kakasalon mo lang, mahal, ha? Baka mapano ang buhok mo, ha? Pero, okay, mahal. Ingat ka dyan. Hindi na sumagot si Lourdes at basta na lamang binaba ang tawag nila ni Frank. Hindi nga ito nagpasalamat sa kanya. Malungkot na lamang umiti si Frank at bumalik na lamang sa trabaho. Tulad ng dati, ay pinapadala pa ni Frank kay Lourdes ang lahat ng kanyang sahod at umaasa siya nga na itatabi ng kanyang asawang ilang porsyento ng kanyang pinapadalang pera. Ang hindi alam ni Frank, walang itinabi si Lourdes na pera dahil nauubos lamang ito buwan-buwan sa kanyang lakwatsa, inuman, at kung ano-ano na lamang binibiling hindi naman niya kailangan. Lumipas pang 1 taon, dumating ang araw kung kailan uuwi si Frank. Masaya pa ang lalaki na bumili ng pampasalubong sa kanyang pinakamamahal na asawa at ilang kapitbahay. Pagkatapos, sumakay na siya ng eroplano at hindi na makapaghintay pang mayakap at mahagkan muli si Lourdes. Pagdating niya ng airport ay hindi siya sinundo ng asawa at naiintindihan naman ito ni Frank. Malawak pa ang kanyang ngiti habang sumasakay ng taxi at agad ng pahatid sa kanilang bahay. Ngunit pagdating niya sa bahay ay agad siyang nagtaka dahil sarado ang buong bahay at wala roon si Lourdes. Mayroong spare key ang lalaki kaya nabubuksan niya pa rin ang pintuan ng bahay. Napangiti pa si Frank nang makita ang mga mamahaling bagay sa loob ng kanyang pamamahay. Kompleto na sa gamit ang loob at malayong-malayo na ito sa dati nilang buhay. Tatawagan na saan niya si Lourdes, ngunit biglang bumukas ang pinto ng main door at iniluwa doon si Lourdes kasama si Kapitan Don at nagtatawanan pang dalawa na para bang may nakakatuwa silang pinag-uusapan. Natigil at nagulat na lamang ang dalawa nang biglang magsalita si Frank. Saan ka galing, mahal? Frank? Oh my goodness, it's you! Andito ka na? Oo naman, mahal. Ako to. Nakalimutan mo bang ngayon ang uwi ko? Naku, sorry mahal ah. Nakalimutan ko talaga. Nawala sa isip ko eh. Upo ka mahal. Kumain ka na ba? At teka't ipaghahanda kita. Nagmamadaling pumasok ng kusina si Lourdes at iniwan ng kapitan na nakatayo lamang sa pintuan. Dahan-dahang tumalikod ang lalaki at lalabas na sana nang bigla itong tawagin ni Frank. Uuwi ka na ba, Kap? Bakit hindi ka muna umupo rito para maibigay ko rin sa iyong pasalubong ko? Naku, nag-abala ka pa, Frank. Hinatid ko lang naman si Lourdes. Hindi rin niya sinabi sa amin na uuwi ka na ngayon eh.
Babalik na lang siguro ako dahil nasa labas pa ang ibang kasamahan namin. Papasukin mo na lang rin sila, Kap. Nais ko rin makilalang barkada ng asawa ko eh. At marami din akong biniling pasalubong. Kung yan ang nais mo, Frank, tatawagin ko sila. Agad lumabas ng bahay ang kapitan at maya-maya pa, pumasok ng mga ito sa loob ng bahay. Agad rin natapos ni Lourdes ang pagkain ng kanyang hinanda at agad itong dinala sa sala kung saan naroon si Frank at ang kanyang mga kaibigan. Hindi pa kayo umuwi? May kailangan pa ba kayo sa akin? Utos ni Frank eh. May ibibigay raw siya sa aming pasalubong. Hindi sumagot si Lourdes at umupo na lamang sa tabi ni Frank. Maya-maya pa, binuksan ni Frank kanyang isang maleta at tumambad roon ang sari-saring pasalubong. Aba, ayos Frank. Akalain mo yun? Isa ka lang hamak na basurero sa Saudi. Pero itong mga pasalubong mo, higit pa sa opisinang trabaho mo ron ha. Oo nga Kap eh. Medyo nakapag-ipon konti sa overtime. Kaya marami-rami rin ang nabili ko. Ang swerte talaga ng kaibigan namin. Kahit basurero ang asawa niya, hindi pa rin nakalimutang bumili ng pasalubong. Nasaan bang amin dito, Frank? Parang umatras ang lahat ng laway ni Frank sa kanyang bibig. Mabigat ang kanyang pakiramdam at nalulungkot siya sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng kanyang kapitbahay. Nanliliit si Frank para sa kanyang sarili dahil paulit-ulit na binabanggit ng mga ito ang tungkol sa kanyang trabaho. Ngumiti na lamang siya ng peke at basta na lamang pumulot ang pwedeng ibigay sa barkada ng kanyang asawa. Pasensya na kayo ha. Pero pwede bang mag-request na kung pwede mag-uusap na muna kami ng aking asawa? Balik na lamang kayo sa susunod na araw at si Lourdes nang magbibigay sa iba niyong pasalubong. Naku Frank, okay na to. Alam naman namin na mas kailangan niyo ni Lourdes yan eh, kaysa sa amin. Balita namin na hindi ka na babalik ng Saudi, kaya kailangan niyo na muling magtipid. Salamat Kapitan. Salamat rin at sinabay niyo ang misis ko sa grupo ninyo. Nako, walang anuman yun. Galante ang asawa mo pare, kaya masaya kami palagi. O siya, alis na kami. Salamat rito ah. Sabay-sabay nang lumabas ng bahay ang mga kaibigan ni Lourdes at agad itong hinarap si Frank. Bakit hindi ka nagsasita, mahal? Hinayaan mo lamang akong malitin ng mga kaibigan mo. Ha? Mahal naman. Hindi ka nila minamali ito, okay? At saka iniisip ko lang mahal. Paano na tayo ngayong umuwi ka na? Ano? Bakit mo naman yun naisip, mahal? Hindi ba't may ipon naman tayo para makapagsimula ng negosyo rito? Napag-usapan na natin 2 years ago, mahal. Nauuwi ako rito at magne-negosyo tayo. Iyon na nga ang problema, mahal. Kasi wala akong naipon sa sahod mo. Ano? Paano? Nagsasabi ka ba ng totoo ha, mahal? Mukha ba ako nagbibiro, Frank? Lahat ng sahod mo, binibili ko ng mga gamit dito sa bahay. Tapos ginamit ko rin para sa sarili ko. Kulang pa nga yun kung tutuusin eh. Ano ni lamang may tatabi ko kung kulang pa naman ito para sa akin. Agad na tulala si Frank sa sinabi ng kanyang asawa. Buong akala niya ay makakapagpahinga na siya dahil alam niyang malaki nang naipon ni Lourdes. Dahil 1 taon na rin niya itong sinabihan na sisimula ng pag-iipon. Ibig mong sabihin, mahal? Wala kang naipon kahit 100 pesos sa sahod ko? Akala ko ba ikaw na lamang mag-iipon? Dahil ayaw mo ako mag-ipon doon? Paulit-ulit ka naman eh. Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko ha, Frank? Magsisimula na naman ba ako sa una? Fine. Huwag ka na magalit, please. Hindi ko lang talaga lubos maisip na uuwi ako ritong zero eh. I mean, akala ko talaga... Wes, akala mo lang yun. Huwag kang mag-alala. At ako na naman ang aalis ng bansa upang makapagpahinga ka rito. Mukhang pagod ka na. No, hindi. Okay na. Sorry na. Ayokong umalis ka at magtrabaho doon dahil sobrang hirap. Maniwala ka sa akin, mahal. Mahihirapan ka doon sa ibang bansa. Hindi ka sanay sa trabaho kaya magkakasakit ka lang doon. At yun ang ayaw kong mangyari sa'yo. Dito ka na lang sa bahay, okay? Ako na ang aalis muli at pipirma ulit ako ng kontrata. At this time, gusto kong mag-ipon na talaga tayo upang hindi na ako babalik pa muli sa ibang bansa.
Okay ba yun, mahal ko? Agad kumalma si Lourdes sa winika ng kanyang asawa. Naaawa man siya rito dahil kauuwi lamang nito galing ibang bansa at nag-aaway na agad sila. Ngunit mas nangingibabaw kay Lourdes ang takot na baka maghirap muli sila kapag hindi babalik si Frank sa ibang bansa. Sorry Frank kung nag-aaway na agad tayo. Pero thank you din dahil nagdesisyon ka kaagad na bumalik sa Saudi. Ayoko lang talagang maghirap muli, mahal ko. Ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Tama na, mahal ko. Huwag ka nang mag-isip ng ganyan. Dahil hanggat nabubuhay ako, hindi ka maghihirap. Pangako yan. Kaagad niyakap ni Frank ang kanyang asawa at hinagka ng malalim. Kahit anong nararamdaman ng lalaki, ay nangingibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. At ang kanilang maliit na alitan ay nauwi rin sa kama. Sinulit ni Frank ang mga araw at gabi na kasama si Lourdes. Halos wala silang pahinga sa kama dahil nais ng lalaking sa oras na bumalik siya sa ibang bansa ay buntis na si Lourdes. Para sa kanya ay hindi na sila bumabata kaya kailangan na rin lang magkaanak. Walang kaalam-alam si Lourdes sa plano ng kanyang asawa kaya laking gulat niya nang malamang nagdadalang tao siya 1 buwan lamang mula nang umuwi si Frank. Frank, buntis ako. Hindi mo ba pinilabas ang ano mo at nabuntis pala talaga ako? Talaga, mahal? Di masaya. Oh, bakit parang hindi ka masaya, mahal ko? Ayaw mo bang mag-anak? Frank, kasi hindi ba't babalik ka ng Saudi? Paano ako? Ayoko maiwan dito ng ganito. Hindi ko kaya. Lalo na't nakikita ko sa iba na mahirap magbuntis. Huwag mong sabihin yan, mahal. Kaya natin to. At alam kong kaya mong lahat ng to. This is a blessing, mahal. Babalik ako ng Saudi at pagbalik ko rito, may baby na tayo. Pero paano ang panghanganak ko, ha? Uuwi ka ba? Alam mong malayong pamilya ko rito. Hindi. Hindi to maaari. Ayokong mag-isa. Ayokong ilabas ang bata to ng mag-isa. Isang mahigpit na yakap ang binigay ni Frank at napahigbi na lamang ito sa kanyang asawa. Umiiyak ka? Frank, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nalulungkot lamang ako, mahal. Pakiramdam ko kasi ayaw mo magkaanak sa akin. Gustong gusto ko nang magkaanak, Lourdes. Kaya please, ibigay mo na sa akin to. Pangarap ko magkaroon na tayo ng anak. Para pag uwi ko may tatawag sa akin tatay. Pero kung hindi ka pa handay, maiintindihan ko. Masyado lang siguro akong nagmamadali. Dapat siguro kinausap muna kita sa plano ko. Dahil ikaw naman ang magbubuntis at hindi naman ako. Hindi nakasagot si Lourdes dahil parang hinamplos ang mainit na palad ang kanyang dibdib. Nakaramdam siya ng awa para sa kanyang asawa na walang ibang ginagawa kunding ibigay ang lahat ng ikakaligahin niya. Walang imik ng mag-asawa, ilang linggo pang lumipas. Hanggang sa dumating ng araw ng flight ni Frank pabalik ng Saudi at bigla na lamang niyang kinausap si Lourdes. Pagdating ko dun sa Saudi, mag-a-advance ako ng pera sa amo ko. Alam ko na hindi ka pa talaga handa. Kaya Hindi ko gagawin ang balak mo, Frank. I will keep our baby. Aalagaan ko siya at hihintayin ka namin dito pag uwi. Agad na bitaw ni Frank ang kanyang dalang maleta dahil hindi siya makapaniwala sa sinabi ng kanyang asawa. Totoo bang sinasabi mo, mahal? Hindi lang ba ako nananaginip? Napag-isip-isip ko kasi na baka masyado akong unfair pagdating sa'yo, mahal ko. Masyado akong nilaban ng takot. Kaya siguro nasabi ko yung mga yun sa'yo. And I am so sorry, Frank. Kaya simula ngayon, kakain ako ng masustansyang pagkain at iinom ng bitamina para sa aming dalawa ni baby. Para may malusog kang anak pag uwi mo dito after 2 years. Tumulo na lamang ang mga luha ni Frank at niyakap ng mahigpit si Lourdes. Tuwang-tuwa pa ang lalaki at muntik pang dalhin sa kwarto ang kanyang asawa kung wala lamang siyang flight. Thank you, mahal. Thank you so much. Asahan mong pagbubutihin ko pang trabaho ko sa Saudi. Dahil dalawa na kayo naghihintay sa akin. Mag-iipon rin tayo para sa negosyong ipapatayo natin pag uwi ko. Huwag mong kalimutang magpa-doktor upang mamonitor natin ang bata. Oo na. Alam ko ng mga yan. Mag-ingat ka doon.
Mahal ka namin ng baby mo. Masayang umalis si Frank sa unang pagkakataon. Dala niyang determinasyon sa kanyang puso dahil wala siyang ibang pangarap kundi ang mapaligaya ang kanyang asawa at anak. Pagdating ni Frank sa Saudi, ay triple kayod siya upang makakuha ng malaking sahod. Halos wala na siyang oras na magpahinga dahil iniisip niya ang kanyang mag-ina. Ang hindi alam ni Frank, habang nagpapakahirap siya sa basurahan, ay masaya naman si Lourdes sa Pilipinas kasama ang kanyang mga kaibigan, lalo na si Kapitan Don. Si Kapitan Don ang kasama ni Lourdes tuwing may gusto itong puntahan. Nalaman na rin ni Kapitan ang tungkol sa pagbubuntis ni Lourdes at masaya pa itong nagpresenta sa kanyang sarili bilang pangalawang tatay ng bata. Habang nasa ibang bansa si Frank ay ako na munang asawa, tatay ng anak mo, Lourdes. Hindi ka naman iba sa akin kaya huwag ka nang humindi. Naku Don, tigilan mo ako ha. Bakit ko naman tatanggapin ang alok mo, Aber? Dahil hindi ka na iba sa akin, Lourdes. Alam kong kailangan mo ng kalinga habang nasa malayo ang tatay ng pinagbubuntis mo. At isa pa, matagal na ako may gusto sa'yo, Lourdes. Hindi naman ako magsasayo ng oras dito kung wala akong nararamdaman sa'yo Kap Don, anong pinagsasabi mo dyan? May asawa ako, alam mo yan. Kaya nga, di ba? Ang sabi ko, ako muna habang nasa malayong asawa mo. Hindi na nakasagot si Lourdes dahil bigla na lamang siyang sinilang halik ng lalaki. Laki pa nung unang kanyang mamata, ngunit kalaunan ay napapikit, sabay kapit na lamang ang kanyang ginagawa dahil tila nagustuhan niya rin ang bawat halik ng lalaki. Hindi nang isip si Lourdes at basta na lamang kumagat sa patibong ng kanilang kapitan dahil ang totoo, nagugustuhan na rin niya ito. Walang kaalam-alam ang kawawang si Frank sa kataksila ng ginagawa ng kanyang asawa. Tuloy lamang ito sa pagtatrabaho hanggang sa may mga kapitbahay silang muling tumawag sa kanya. Kumusta ka dyan, Frank? Okay lang po, Aling Myrna. Napatawag ho kayo. Pasensya na po pala at mukhang hindi kita nabigyan ng pasalubong nung umuwi ako dyan. Nako, wala yun iho. Kaya nga ako napatawag sa iyo para kumustahin ka. Nako, Aling Myrna. Pasensya na ho. Pero wala pa ho akong may papahiram sa ngayon Pambihira ka naman iho. Hindi naman ako mangungutang sa iyo, no? Nais ko lang magtanong kung kayo pa ba ng misis mo rito sa Pinas? Si Lourdes po? Oo naman ho. Buntis nga yung asawa ko nung umalis ako Bakit yung po natanong? Naku, sana mali ako ha. Pero sure ka bang sa'yo yung bata? Kasi halos gabi-gabing magkasama yung asawa mo at ang ibang lalaki dito. Grabe naman po kayo sa asawa ko, Manang. Tsaka sure po ako, 100% na sa akin ang bata. Dahil ako lamang po ang kasama ni Lourdes habang nariyan ako sa Pinas. Ay naku, sana tama ka at mali ako iho. Dahil kasi ang nakikita ko ngayon, iba na talaga May magkakaibigan bang gabi-gabing umaalis at may pag-goodbye kiss pa? Tapos iho, labas-masok yung lalaki sa bahay niyo, Aber? Sino ho ang lalaking yan, Manang? Sabihin mo sa akin yung totoo, Aling Myrna. Ay, sino pa ba? Di itong kapitan natin. Tawagin ko pa yung kumare ko na nakakuha ng picture sa kanila Nawala na sa kabilang linya ang babaeng kapitbahay at para namang nawalang na si Frank pagkatapos ang lahat ng kanyang narinig. Parang nabiyak ang kanyang puso at lalo pa siyang nasaktan nang biglang may dumating na larawan galing sa kanilang kapitbahay. Kitang-kita sa larawan kung paano yakapin ni Lourdes si Kapitan Don at sa sumunod na larawan ay naghalikan pa sa labi ang dalawa. Biglang nabitaw ni Frank ang kanyang cellphone at sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa nalaman, lalo na ngayong buntis ang kanyang asawa at iwan niya ito sa Pinas. Galit ang namuo sa puso ni Frank at akmang tatawagan si Lourdes para awayin ito. Ngunit agad niyang pinigilan ng sarili. Hindi ako dapat magpadalos-dalos. Lalo ngayong buntis si Lourdes at anak kong nasa sinapupunan niya. Baka anong pwede niyang gawin sa bata, kaya hindi ako pwedeng magalit. Nagdesisyon si Frank na hindi na muna kumonta kay Lourdes at hindi rin siya magbibigay ng pera dito ng isang buwan. Kaya naman isang gabi, nang umuwi si Frank galing trabaho, nagulat na lamang siya nang makita ang napakaraming missed calls ni Lourdes.
at galit na galit nitong mensahe. Agad tinawagan ni Frank ang babae at galit na galit itong sumagot. Bakit hindi ka nagpapadala ng pera ha? Alam mo namang buntis ako, di ba? May monthly check-up ako sa private clinic, Frank. Saan ako kukuha ng pera? Hindi mo man lang ba ako kukumustahin, mahal? Bulyaw agad ang bungad mo sa akin. Huwag kang OA, Frank, ha? Hindi ikaw ang buntis sa ating dalawa. Baka gusto mong limasin ko ang itinabi kong pera para makita mo talaga. Pasensya na, Lourdes. At nakalimutan kong magpadala. Naka-overtime kasi ako sa trabaho eh. At halos 5 oras lamang ang tulog ko. Magpapadala ako bukas. Anong bukas? Ngayon ka na magpadala, Frank. At wala na akong maggamit rito. Bakit hindi ka na lang muna manghiram kay Cap doon? Balita ko'y sobrang close na ninyo ngayon ah. At mas close pa dati. Try ka muna sa kanya. Oh, anong pinagsasabi mo dyan, Frank? Bakit nasali rito si Kapitan? Pagod ako, mahal. Bukas pa talaga ako magpapadala. Pasensya na. Binabala ni Frank ang tawag at hindi na sinagot ang tawag muli ni Lourdes. Nais niyang matuto ang kanyang asawa at malaman nito na may alam na siya. Samantalang galit na galit naman si Lourdes at pinagbabasag ang ilang mamahaling gamit na binili niya gamit ang pera ni Frank. Galit na galit siya sa kanyang asawa na kung ano-ano na lamang pinagsasabi nito. Bakit niya nasabi ang mga yun? Hindi kaya may alam na siya? Hindi maaari. Hindi pwedeng malaman ni Frank ang tungkol sa amin ni Don. Hindi pwedeng maputol ang pagbibigay niya ng pera sa akin. Lalo na't palaki ng palaking tiyan ko. Agad nagpasa ng mensahe si Lourdes kay Frank na humihingi ng tawad dito. Para namang hinaplos ang puso ni Frank sa mensaheng natanggap galing kay Lourdes at agad niya itong pinadalahan ng pera. Hindi na tumawag si Lourdes matapos bigyan ng pera ni Frank, ngunit nagbigay ito ng mensahe at nagpasalamat sa perang kanyang natanggap. Lumipas ang ilang buwan ay tuloy-tuloy lang sa pagpapadala si Frank ng pera kay Lourdes. At linggo-linggo rin nagpapadala ng larawan si Lourdes para sa update sa paglaki ng kanyang tiyan. 8 buwan na ng babae at nalaman na nila ang kasarian ng bata. Tuwang-tuwa pa si Frank nang malamang nilahan kanilang magiging anak at 1 buwan na lamang ay lalabas na ito. Agad tumawag si Lourdes matapos ipadala ang larawan ng bata kaya masaya itong sinagot ni Frank. Natanggap mo na bang larawan, mahal? Ang gwapo ng anak natin, oh. Manang-mana sa'yo. Oo, Lourdes. Natanggap ko na. Salamat nga pala sa pag-update sa akin, ha. Ano ka ba, mahal? Karapatan mo ring malaman ang gender ng anak natin, no? Hindi sumagot si Frank, kaya sumeryoso na rin si Lourdes. Anong iniisip mo, Frank? Iniisip ko lang na malapit ka ng mga anak at wala ako dyan. Sinong sasama sa ospital? Wala ka nang dapat ipag-alala. Nasasamahan naman ako nila Kapitan at iba ka pang kaibigan dito. Kontakin ko na lang kaya ang nanay mo, Lourdes. Naisip ko kasi na mas panatag ang puso't isip ko kung silang kasama mo dyan eh. Huwag na at nakakahiya naman sa kanila, no? Kaya ko na to dahil may mga kaibigan naman ako dito. Hindi na nakipagsagutan si Frank sa kanyang asawa dahil ayaw niyang ma-stress pa ito sa kanya. Tahimik na lamang siyang nakikinig sa babae hanggang sa ibaba na nito ang tawag. Dahan-dahang humiga si Frank sa kanyang maliit na kama at tahimik na umiiyak. Matapos kasing ibaba ni Lourdes ang tawag, ay may dumating na mensahe galing muli sa kanilang kapitbahay. Isang larawan kung saan magkasama si Lourdes at si Kapitan Don habang masayang nakahawak ang lalaki sa tiyan ng kanyang asawa. Puno ng galit at puot ang puso ni Frank. Ngunit nangingibabaw pa rin ang takot sa kanyang puso na baka hindi ang pangalan niyang ilagay ni Lourdes sa birth certificate ng bata bilang ama nito. Dahil alam ni Frank na sa oras na ibunyag niya kay Lourdes ang tunay ng nalalaman ay baka gamitin nito ang bata sa kahit anong paraang gusto ng babae. Sa kabilang banda naman ay si Lourdes na naghahanda na sa kanyang panganganak. Kinakabahan pang babae dahil ito ang unang beses ng panganganak niya at wala pa sa kanyang tabi ang kanyang asawa. Ngunit biglang nawala ang kanyang kaba nang bigla siyang yakapin patalikod ni Kapitan Don at hinagkan ang kanyang batok. Ramdam niyang mainit na halik ng lalaki kaya napangiti siya. Anong ginagawa mo dyan, Don? Alam mong manganganak na ako, hindi ba?
Gusto ko lang pasahin ng baby ko. Para mawala na yung kaba mo. Tigilan mo ako ha. Baka mapano pang bata dahil dyan sa iniisip mo eh. Bumalik ka na sa inyo at tatawagin na lamang kita kapag kailangan ko ang tulong mo. Anytime baby. Alis na ako. Napangiti pa si Lourdes habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Wala siyang ibang nararamdaman tuwing kasama ang kapitan kundi saya. Nawala na rin ang lahat ng kaba sa puso niya dahil alam niyang hindi siya mag-iisa kapag manganganak na siya. Si Frank ang magbibigay sa kanyang pera at si Kapitan Don ang makakasama niya pisikal. At hindi niya alam ay lihim na kinausap ni Frank ang kanyang amo at inilihad ng lalaki ang kanyang problema sa Pilipinas. Nais ni Frank umuwi muna saglit sa Pilipinas at babalik din agad. Nais niya lang makita sa personal kung niloloko ba talaga siya ng kanyang pinakamamahal na asawa kahit alam niya sa kanyang sarili na tunay ngang niloloko siya. Pinayagan naman si Frank, ngunit kailangan muna niyang maghintay ng 3 buwan bago makauwi. Dumating ng araw kung kailan manganganak na si Lourdes at tulad ng napagkasunduan, si Kapitan Don ang umalalay kay Lourdes at nagpadala naman ng pera si Frank para sa kanyang panganganak. Walang makakapantay sa tuwang nararamdaman ni Lourdes nang isilang niya ang isang malusog na batang lalaki. Agad rin tumawag si Frank para kumustahin ang kanyang mag-ina. Ayos ka lang ba, mahal? Masakit pa bang katawan mo? Gusto mo bang tawagan ko na ng nanay mo para may makatulong ka dyan sa bata? Okay na ako, mahal. Tulog naman ng bata kaya makakagalaw rin ako. Sasagot pa sanang muli si Frank nang biglang agawin ni Kapitan Don ang hawak-hawak na cellphone ni Lourdes. Oy Frank, kumusta ang mga basura dyan ha? Huwag mo nang alalahanin ang mag-ina mo dito sa Pinas, pare. Tila ko nang bahala sa kanila. Oh, ikaw pala yung kapitan. Pwede bang lumabas ka muna at may pag-uusapan tayo? Anong pag-uusapan natin, Frank? Hindi ako pwedeng magtagal sa labas at baka kailangan ako ng misis mo. Basta't lumabas ka saglit, kapitan. Saan ka pupunta, Kap? Iiwan mo ako rito? Akin yung cellphone ko. Okay lang, Lourdes. Babalik rin ako kagad. Pahiram itong cellphone mo, ha? Agad lumabas si Kapitan Don at seryosong kinausap si Frank. Anong pag-uusapan natin, Frank? Alam kong alam mo na kung anong gusto kong sabihin, kapitan. Alam kong mabait kang tao. Kaya ka nga nanalo sa barangay natin di ba? Kaya pakiusap. Layuan mo ang asawa ko. Dahil hindi ko kakayanin ang lahat kapag malaman kong hanggang ngayon, ikaw pa rin ang kalaguyo niya. Tumawa ng malakas ang kapitan at agad umayos ng tindig. Saka mo na sabihin sa akin yan, kapag si Lourdes nang aayaw sa akin. Hanggat wala ka rito, wala kang magagawa sa amin. Wala ring maniniwala sa'yo dahil isa ka lamang hamak na basurero. Binabana ni Frank ang tawag at huminga na lamang ng malalim. Gusto niyang manakit sa oras na yon, pero alam niyang wala siyang magagawa dahil nasa malayo siya. Ilang araw lumipas, nakauwi na si Lourdes sa kanilang bahay at pinaalam agad kay Frank na nakuha na rin niya sa City Hall ang birth certificate ng bata. Nakaramdam ng tuwa si Frank nang malamang sa kanya pinangalan ng bata kahit pa nasa ibang bansa siya. Hanggang sa dumating na nga ang buwan kung kailan siya pinayagan ng kanyang amo at inilihim niya kay Lourdes ang kanyang pag-uwi. Sakay ng eroplano, tahimik na nagdasal si Frank na sana wala siyang makitang masama sa loob ng kanyang bahay. Gabi na nang dumating si Frank sa airport at agad siyang sumakay ng taxi papunta sa kanilang pamamahay ni Lourdes. Tahimik ang buong paligid nang dumating si Frank at tahimik siyang pumasok sa loob ng bahay. Nasa loob ng kwarto si Lourdes at kasama pa niya si Kapitan Don. Walang kaalam-alamang dalawa na nasa loob na pala ng kwarto si Frank at hinahanap sila. Kailan pa ba yun pwede, babe? Miss na kita, alam mo naman yun. Isang buwan ka atang hindi nagpagalaw sa akin eh. Ano ba naman yan, Don? Para ka namang sila dyan, oh. Pwede bang maghintay ka na lang kung kailan ako pwede? Malayong-malayo ka talaga kay Frank eh. Natural na malayo ako ron. Ako'y isang kapitan. Samantalang, isa namang basurero si Frank. Aminin mo sa akin mas gusto mo ako kaysa dun sa hamak na basurero mong asawa. Rinig na rinig ni Frank ang lahat ng pinagsasabi ng kapitan sa kanyang asawa.
Kaya galit na galit niyang sinipa ang pintuan ng kwarto at tumambad sa kanyang dalawa na yakap-yakap ang isa't isa. Umusbong ang galit sa puso ni Frank, lalo na nang makita niyang pangiti ng lalaki at tulala naman si Lourdes. Hindi siya makapaniwala. Kaya malakas niya itong sinuntok sa muka at ilang beses na sinipa sa katawan niya. Kitang-kita ni Frank na nasasaktan ang kanilang kapitan, pero wala siyang pakialam dahil galit na talaga siya. Anong akala mo sa asawa ko ha? Isang bagay? At ang swerte niyo naman kung basta ko na lamang kayong titigilan. Babalik ako. Babalikan ko kayo kapag maayos ko ng mapaperso sa Saudi. Sumaglit lang talaga ako para mahuli kayo sa akto. At ikaw, Kapitan, huwag mo akong hamunin tungkol sa ebidensya. Dahil itong salamin na nasa dibdib ko, may kamera to. Hindi na kayo nahiya sa bata. Mabilis lumabas ng bahay si Frank at hindi lumingon pa. Rinig na rinig pa niyang sigaw ni Lourdes pero hindi na siya nakinig dito. Ano ba, Lourdes? Nagigising ng bata Umalis ng asawa mo kaya tumahimik ka na. Isang malutong na sampal pa ang natanggap ni Kapitan galing kay Lourdes. Nanlilisik ang mata ng babae habang nakatitig dito. Masyado nang makapaling mukha mo doon. Ang haba na ng buntot mo para sabihin yan sa akin. Baka nakalimutan mong kasal ako kay Frank. Umalis ka na. Hindi ka nakakatulong sa akin. Wala nang nagawa ang lalaki kundi ang umalis sa bahay at tuluyang iwan si Lourdes sa loob. Kinabukasan, bumalik si Frank sa Saudi kahit mabigat pa ang kanyang dibdib. Tulala lamang siya hanggang makarating sa lugar at agad dumiretso sa kanyang trabaho. Nakita si Frank ng kanyang kasamang Pinoy at agad siyang kinausap nito. Umuwi ka raw ng Pinas, pare. Pero bakit ka bumalik agad? Kailangan kong libangin ang sarili ko, pare, para makapag-isip-isip. Pero uwi na, pare. Hindi ka ba magpapahinga? Saka na lamang. Gusto ko magtrabaho upang hindi ako mag-iisip ng kung ano-ano. Ikaw ang bahala, pare. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan, malalampasan mo rin niya. Tiwala lang. Naiwang mag-isa si Frank sa basurahan kung saan siya nagtatrabaho. Umiiyak pa siya habang namimili at namumulot ng basura nang bigla siyang napatigil dahil may narinig siyang boses ng isang sanggol. Umiiyak ang bata na tila nahihirapang huminga. Oh, anak ko. Nahihirapan ka ba dyan sa Pinas tulad ko? Kaya natin to, anak. Babalik ako dyan at kukunin kita. Nagpatuloy pa rin si Frank sa ginagawa, ngunit hindi pa rin nawala ang iyak ng bata. Doon na nagtaka si Frank at agad ang nilibot ang buong lugar kung saan siya nagtatrabaho. Laking gulat na lamang niya nang makitang isang nakasilid na bata sa isang karton. Napaatras pa ang lalaki sa takot na baka multo ito, lalo pa at mag-isa lamang sa lugar na yon. Nang lumakas ang iyak ng bata, ay dali-dali nitong nilapitan at agad inilabas sa karton. Diyos ko, bata? Sino mo ng pusong nagtapon ng bata rito? Dali-daling tinakbo ni Frank ang bata sa pinakamalapit na ospital at doon nilagyan ng mga aparato ang bata, pati na oxygen dahil nanghihina na ito. Maya-maya pa'y nagsidatingan ng mga pulis at agad siyang dinala sa presinto para sa iba pang katanungan. Habang sinasagawa ang investigasyon, ay biglang nakalimutan ni Frank ang kanyang problema sa Pilipinas. Dumating na rin ang amo at iba pang kasamahan ni Frank upang samahan siya. Ilang oras lamang lumipas, laking gulat ng lahat nang lumabas sa investigasyon na ang batang nakita ni Frank sa basurahan ay apo pala ng isang kilalang Saudi billionaire. Nawawala ang bata ng halos 10 oras na. Dahil sa tulong ng kapulisan ay agad natukoy ang mga salarin ng pagkawala ng bata at agad itong kinulong. Nagulat na lamang si Frank nang may biglang sumugod sa kanyang matandang lalaki at agad siyang niyakap ng mahigpit. Nalaman pala ng bilyonaryo na siyang nagligtas sa apo nito. Thank you. Thank you so much for helping my granddaughter. I will give you prizes. You deserve prizes. You're a good person. Filipinos are good person. No, sir. No need prizes. I'm happy to help. No need prizes. No, I insist.
You must take it no matter what. Dahil sa pagtulong at pagligtas ni Frank, binigyan siya ng pabuhay ng pamilya. Ito ay 10 million reward, full legal residency, bagong bahay at lupa, at trabaho bilang household supervisor ng pamilya. Halos matulala si Frank sa dami ng kanyang natanggap na pabuya galing sa bilyonaryong lalaki. Mangyak-nyak ba siya habang kausap ang lalaki hanggang sa mahimasmasan siya. Thank you so much again, sir. This is life-changing. But sir, I cannot accept the last prize you gave me. I want to go home to Philippines first. No problem. No problem. If you'll come back here in Saudi, just come to me. Napangti ni lamang si Frank at agad nagpasalamat sa lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwala na isa na siyang milyonaryo dahil sa pagtulong niya sa isang sanggol. Agad kinausap ni Frank ang kanyang amo na mag-i-end contract na siya ng maaga dahil uuwi siya sa Pilipinas. At babayaran na lamang niya kung ano man ang posible niyang babayaran. Ngunit laking gulat ni Frank dahil agad siyang pinayagan ng kanyang amo na umuwi ng Pinas at wala pa siyang babayaran dito. Isang linggo lamang pinalipas ni Frank at binenta niya ang bahay na natanggap at umuwi na rin siya ng Pinas bitbit ang lahat ng kanyang pabuya. Pagdating niya sa airport ay nagulat pa si Frank nang makita nga may ilang reporter na tila hinihintay siya. Ipinagsawalang bahala na lamang niya ito dahil hindi naman siya nag-iisip na baka umabot na ng Pilipinas ang kanyang kabayanihang ginawa sa Saudi. Nakayuko na lamang si Frank habang naglalakad nang bigla siyang hinarangan ng isang reporter. Excuse me po, sir. Kayo po ba si Sir Frank C? Kayo po ba itong nasa balita sa Saudi tungkol sa pagligtas mo sa batang apo ng bilyonaryo? Oo, ako po yan. Maaari na po ba ako umalis? Ngunit agad sumigaw ang babae. Napasinghap si Frank sa naging reaksyon ng reporter at sinugod na siya ng mga kasamahan nito. Hindi tuloy nakapaghanda si Frank at basta na lamang ngumiti sa mga kamera na nakatutok sa kanya. At ang buong pangyayari ay nakikita ni Lourdes sa TV, pati na ni Kapitan Don. Umuwi na siya. Anong gagawin natin doon? Baka ipadampot na niya tayo sa mga pulis. Tumahimik ka pwede. Nag-iisip pa nga ako dito eh. Bakit pa ba uuwing lalaki niyan dito? Siyempre bahay niya to. Nag-iisip ka ba? Instant millionaire na siya sa Saudi oh. Tapos uuwi pa rito sa Pinas. Pasikat talaga. Biglang tumahimik ang dalawang taksil dahil may itinanong ang reporter na agad ring sinagot ni Frank. Bakit kayo umuwi, Sir Frank? Hanggang may bahay at lupa ka namang pag-aari doon sa Saudi. May importante akong gagawin dito kaya ako umuwi. Babalik pa rin ako doon sa Saudi kapag matapos ko ng lahat dito. Agad napalunok si Lourdes at napahagat na lamang ng kanyang dila. Takot na takot ang babae kaya agad siyang naghanda ng ilang gamit nila ng kanyang anak. Anong ginagawa mo, Lourdes? Kailangan ko nang umalis dito. Kailangan naming umalis dito ng anak ko. Hindi kami pwedeng maabutan dito ni Frank. At saan naman kayo tutuloy? Hindi pwede sa bahay dahil pagagalitan ako ng mga magulang ko. Kahit kailan ka talaga. Huwag kang mag-alala dahil hindi kami sasama sa'yo. May pera naman ako na itabi. At alam kong hindi na ito hahanapin ni Frank. Gano'n naman pala. Umalis na tayo rito bago pa dumating si Frank. Nagmamadali pang dalawang magligpit hanggang sa bigla na lang bumukas ang pinto ng bahay at iniluwa doon ang dalawang tsismosang kapitbahay. Nakakampi ni Frank. Oh, saan kayo pupunta? Hindi niyo ba hihintayin si Frank? Baka may pasalubong kayo noon. Oo nga no. Ano naman kaya? Alam ko na. Tingin ko posas. May bitbit yung pulis at posas eh. Sabay pang nagtawanan ng dalawang babae. Kaya naggalit si Lourdes. Kayong mga chismosa, ang dapat sa inyo, itapon sa West Philippine Sea. At ikaw namang makatit hindi makontento, nararapat ipakain sa leon sa zoo. Kay bait ng asawa mo at good provider pa. Pero kumirengking ka pa talaga sa kapitan nating babaero. Sus, akala mo sasamahan ka ng lalaking yan pagtanda? Nek-nek mo, Neng. Galit na sumugod si Lourdes sa dalawang chismosa. Saka sila nagrambulan. Hindi niya matanggap na tamang pinagsasabi ng mga ito, kaya lalo siyang nagalit.
Ang hindi alam ni Lourdes, dumiretso na pala ng police station si Frank pagkatapos ng interview nito sa airport. Pagdating niya ng police station, ay agad siyang hinarap ng isang babaeng pulis at isang lalaking pulis. Kailangan ko maghain ng kasulawan sa asawa ko at sa kabit niya. Narito ang lahat ng pruweba ko bilang patunay na nagsasabi ako ng totoo. Sigurado ka na ba talaga, sir? Baka pwede pa niyo itong pag-usapan sa barangay. At sinong harap sa amin, ma'am? Yung kapitan? Yung kapitan nga mismo ang kabit ng asawa ko, ma'am eh. Gusto kong ikulong silang dalawa. Bago yun, ipapatanggal ko muna si kapitan sa trabaho niya dahil hindi siya mabuting ihemplo ng mga tao sa paligid. Kung sigurado ka na dyan, sir, ay sasagawa natin ang pagdakip sa kanilang dalawa. Wala na pong atrasan to, sir, ha? Sigurado na po ako, sir. Ipapakulong ko silang dalawa. Pagsisisihan nilang ginawa nila to sa akin. Hindi na sila nahiya. Nagpakahirap ako sa ibang bansa tapos ganito lang makukuha ko pabalik. Hindi na ako mahahawa sa asawa ko. Dahil alam kong una pa lang, alam na nila kung anong mangyayari sa kanila sa oras na pumasok sila sa ganitong senaryo. Tumango lamang mga pulis at agad naghanda. Ilang sandali pa, pinuntahan na nila ang bahay ni Frank kung saan naroon ang kapitan at si Lourdes. Unang pumasok si Frank sa kanilang bahay kung saan sobrang kalat ng loob at naroon pa rin ang kanyang dalawang kapitbahay. Anong kaguluhan to? Bakit ang gulo ng bahay? Frank, buti umuwi ka na. Narito kami para pigilin ang asawa mong umalis. Balak ng dalawang niyang tumakas sa otoridad. Totoo bang sinasabi nila, ha, Lourdes? Balak mong umalis? At dadalhin mo pa yung anak ko? Anak ko rin siya, Frank. Huwag mong akuin ng bata na parang ikaw lang may gawa. Sa akin siya mapupunta, Lourdes. Dahil ipapakulong ko kayo ni Don. Pagsisisihan yung sinaktan niyo ako at niloko niyo ako pareho. Teka, hindi pwede. Ako ang kapitan sa barangay na to. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Frank. Magpasalamat ka na lang at dinamayin ko yung asawa mong malungkutin. Huwag. Huwag mo nang gawin sa amin to, Frank. Maawa ka sa amin, mahal. Maawa ka sa amin ng anak mo. Sobrang bata pa niya para mawala ng nanay. Bakit, Lourdes? Nung nagpakahirap ako sa ibang bansa, naawa ka ba sa akin? Nagkakasakit ako doon hindi lang isang beses kundi maraming beses. Mag-isa kong inalagaan ang sarili ko dahil narito ka. Tiniis ko ang lungkot at ang pangungulila roon. Tanging trabaho at apartment lamang umiikot ang buhay ko. Tapos ikaw, anong ginawa mo ha? Nagpakasaya ka sa pera ko at naging kayo pa ng kapitan na to. Hindi ka kasi makontento, Lourdes. Hindi ka makontento sa akin. Pero wala na. Nagawa mo na akong saktan. Kaya nararapat lang na makalung kayong dalawa ng kalaguyo mo. Hulihin ng dalawang taksil. Nagsasalita pa si Lourdes, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Frank. Agad itong kinuhang bata at naunan silang lumabas ng bahay. Panay pa ang sigaw ni Lourdes pero tila isang bingi si Frank at sumakay na ng taxi dahil plano niyang mauna sa presinto at humingi ng tulong sa kapulisan na makausap ang DSWD para sa kanyang anak. Nais niyang makuha ang bata at madala sa Saudi at doon planong palakihin. Malayo sa ina nitong si Lourdes. Dumating ng araw ng paglilitis at pinaburan si Frank ng korte at makukulong ng maraming taon si Lourdes at Don. Tinanggal na rin ang lalaki bilang kapitan ng kanilang barangay. Pinaburan rin si Frank sa kanyang hiling na madala sa ibang bansa ang kanyang anak. Bago aalis ng bansa, nakipaghiwalay muna si Frank kay Lourdes at ibinenta na rin niya ang bahay at lupa upang wala nang mauuwian si Lourdes sa oras na makalabas ito ng kulungan. Sisiguraduhin ni Frank na maghihirap ang dalawang taksil sa oras na matapos ang kanilang parusa. Wala nang babalikan si Lourdes at lalong wala nang mauuwi ang bahay si Don dahil umalis na rin ang kanyang pamilya sa kanilang lugar dahil sa kahihiyang idinulot ng kanilang anak. Ikaw at ako nila mo magkasama ngayong lalaban, anak ko. Hindi ako papayag na maranasan mong nararanasan ng tatay. Gagawin ko ang lahat para hindi na tayo magkalayo at lalong gagawin ko ang lahat para hindi na tayo babalik sa pagiging mahirap. Alam kong sobrang bata mo pa para maranasan ang lahat ng to. Pero wala akong ibang nais, kundi ang lumaki kang may takot sa Diyos at hindi mananakit ng ibang tao.
Mahal na mahal kita, anak ko. Niloko man ako ng nanay mo. Binigyan na naman ako ng isang tulad mo. Walang pagsisisi na nararamdaman si Frank para sa kanyang dating asawang si Lourdes. May parte sa kanyang pusong nanghihinayang pero hanggang doon na lang yun dahil ayaw na ni Frank na balikan pang nakaraan.